Ngunit paano tutugunan ng ordinaryong Pilipino ang kumakalam na sikmura kung sa kasalukuyan ay napakataas ng presyo ng bigas sa mga palengke? Ito na nga, 3 makaliwang aso sa Kongreso, kinalaban ang amo. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Naging mainit nga ang panawagan ng mga makakaliwang grupo dahil sa mataas na presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Kasama na rin dito ang mga bayarin sa eskwela na naging sanhi ng paghihirap na naging dahilan sa hindi pagtatapos ng pag-aaral ng mga estudyante. Narito ang buong detalye. Mr. Speaker, mga kagalang-galang na kapwa mambabatas, may kasabihan sa mga kabataan na kung ang edukasyon ay susi sa maginhawang kinabukasan, sino po ang nag-lock nito? Mr. Speaker, maaaring nakakatawang pakinggan ang ganong remark. Pero pasilip po ito sa isang problemang kinakaharap ng mga kabataan sa kasalukuyan, ang lumalalang krisis ng kawalang access sa edukasyon. Mr. Speaker, naniniwala ang representasyon na ito ng edukasyon ay isang batayang karapatan. It is enshrined in our Constitution and it is widely recognized as a cornerstone of human development. Subalit para sa milyon-milyong kabataang Pilipino, nananatili itong pangarap lamang. Lalo na sa antas ng kolehiyo o higher education, hindi kinakaya ng maraming kabatang estudyante at ng kanilang mga magulang ang makipagsabayan sa papalaking gastusin ng pag-aaral. Pumasok man sila sa pribadong paaralan o kahit pala sa mga pampublikong paaralan. Una, Mr. Speaker, sa mga pribadong paaralan, ang mga estudyante ay kumakaharap sa tinatawag na Tuition and Other Fee Increases o TOFI. Taon-taon, nagpapataw ng tuition and other fee increases ang maraming private higher educational institutions o HEIs dahil nagmamahal di umano ang operational costs at nagpapatuloy ang inflation dito sa Pilipinas. Ngunit sa katunayan, hindi lahat ng mga private educational institutions na nagtataas ng kanilang mga bayarin ay yung mga paaralan na kayang patunayan na justified yung kanilang tuition and other fee increases. Tingin natin, Mr. Speaker, kung ang edukasyon ay isang karapatan, hindi ito dapat tinuturing na parang isang commodity na tumataas din yung presyo in line with inflation. Dagdag pa, Mr. Speaker, yung mga paaralan na pribado na malakas ang loob na taon-taon ay magtaas ng kanilang tuition and other fees, ay iyon pang mga malalaki, mga sikat na mga paaralan na limpak-limpak naman na milyon-milyon ang kanilang naimbak bilang kita. At kasama pa dyan ay mga pribadong institusyon na nagpopostura na non-stock, non-profit. Kaya po, kawawa din halimbawa yung ilang mga maliliit na mga private educational institutions na significantly mas mababa ang bilang ng mga estudyante, pero hindi nga rin taunan kung magtaas ng kanilang mga bayarin. Dahil carefully kinoconsider nila ang magiging epekto ng pagtaas ng matrikula at iba pang mga bayarin sa kanilang enrollment. Dagdag dyan, Mr. Speaker, hindi naman nararamdaman ng maraming mga mag-aaral ang pagtaas ng kalidad ng kanilang edukasyon kapag tumataas din ang tuition and other fees. Hindi gumaganda ang mga pasilidad at hindi rin tumataas ang sahod ng mga guro at kawani. Ito ay paglabag dun sa pinataw ng Commission on Higher Education na kapag merong pagtaas ng tuition and other school fees, 70% dapat ay napupunta sa pagtaas ng sahod o benefits
ng mga guro at kawani sa mga private educational institutions. At 20% ay dapat nagtatranslate sa pag-acquire ng mga dagdag o mga bagong pasilidad o mga equipment. Pero kahit yung allocation na 70-20-10 ay hindi rin naman nasusunod sa maraming mga private educational institutions. Kaya ang tanong ng mga estudyante, Mr. Speaker, saan pupunta ang dagdag singil sa mga estudyante at kanilang mga pamilya? Ayon sa nakalap na datos ng National Union of Students of the Philippines, ang longest existing student council federation sa ating bansa, ay mayroong nakaambang tuition and other fee increases sa ilang prominenteng pribadong pamantasan sa National Capital Region para sa susunod na akademikong taon. Aabot ang mga panukalang pagtaas mula 2% hanggang 8%. At kahit yung 2% ang pagtaas, Mr. Speaker, if we take 2% of tens of thousands na sinisingil sa mga estudyante, ay mataas pa rin ang magiging translated na value niyang percentage increase, Mr. Speaker. Halimbawa, sa University of the East, na taon-taon kung magtaas ng kanilang tuition and other school fees, ay may panukalang 5% na tuition fee increase na mariing tinututulan ng mga mag-aaral. At sa darating na Valentine's Day, Mr. Speaker, ang daing po ng mga estudyante ay ayokong magmahal. Ayaw na po nilang magmahal palalo ang kanilang binabayaran. Samantala, nagsagawa ng survey ang University Student Government ng De La Salle University para sa kanilang campaign, kanilang advocacy campaign na tinatawag nilang #Tama na Fees. Tama na please. Yan po ang daing nila. At mula sa mahigit 3,500 na mga estudyanteng nakilahok sa kanilang ginawang survey, ay lumabas na 72% ng mga respondents ang nakaisip ng lumipat ng paaralan. At 63% naman ang nakaisip na tumigil muna sa pag-aaral kung tuluyan na mangyayari ang tuition and other fee increases. Who would imagine, Mr. Speaker, sa ganitong paaralan na ang assumption ay marami naman dyan ay can afford naman sa kanilang iba't ibang education-related expenses. Sa pareho pa ring survey, 2,000 mga mag-aaral o mahigit 57% sa mga lumahok sa survey ang nagdadalawang isip na mag-enroll kung ipapatupad ang panukalang 8% tuition fee increase. Mr. Speaker, hindi na nga abot kaya ang matrikula sa mga paaralang ito para sa karaniwang mamamayan dahil sa mababa't hindi nakabubuhay na sahod sa bansa, lalo pang kumikitid ang daan para makapasok ang ating mga kabataan sa mga paaralang nangangako ng dekalidad na edukasyon kung mapapatupad ang minamatang pagtataas ng mga singil. Pangalawa, Mr. Speaker, sa mga pampublikong paaralan naman, hindi rin gaano kaayos ang kanilang kalagayan. Kahit na meron tayong Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagsasaad na libre na dapat ang matrikula at iba pang bayarin sa mga state and local universities and colleges o itong mga SUCs and LUCs, lumalabas sa ulat mismo ng Second Congressional Commission on Education o itong EDCOM 2 na ang attrition rate sa public higher education ay nasa 39%. Ibig sabihin, kahit na merong free education sa SUCs at LUCs, nasa 4 sa bawat 10 mag-aaral ay hindi nagpapatuloy hanggang makatapos sa kolehiyo. Panghuli, Mr. Speaker, sa parehong pribado at pampublikong paaralan, danas na danas ng mga kabataang estudyante ang komersyalisasyon ng kanilang edukasyon. Dahil sinasakop ng mga pribadong kumpanya ang mga serbisyong na dapat ay abot kamay sa loob ng pamantasan, dumaragdag ito sa mga gastusin ng mga mag-aaral sa araw-araw.
Kaya naman sa usapin ng transportasyon, pagkain, dormitoryo o tirahan ng mga mag-aaral, nagmamahal pa rin ang mga presyo ng mga ito. Kaya no wonder na ganito kataas ang dropout rate sa Pilipinas. Kahit makapasok ka pala sa pribado man o sa mga pampublikong paaralan, kaliwat kanan ang mga kandado na pipigil sa pagtatapos ng mga mag-aaral. Mr. Speaker, simple lang naman ang pangarap ng mga kabataan at mga estudyante. Ang libre, abot kamay at dekalidad na edukasyon. Sa mga pribadong paaralan, panahon na para pakinggan ang daing ng mga estudyante para sa moratorium sa tuition and other fee increases o TOFI. Kagyat na pagpapatigil sa mga taas-singil sa matrikula at iba pang bayarin. Kasabay nito, Mr. Speaker, kinakailangan ang mas maagap na pagsuporta ng ating pamahalaan sa mga mag-aaral ng higher education institutions, lalo na sa mga galing sa low-income families. Mr. Speaker, kahit pa naisabatas natin during this term ang anti-no permit, no exam policy, pero kahit na meron tayong pansamantalang alwan sa mga estudyante, pahintulutan sila na makapag-take ng kanilang exams kapag hindi pa sila bayad sa kanilang mga student loans. Pero eventually ay mababaon pa rin sa utang ang mga estudyante hanggat hinahayaan natin ang taunang TOFI. Sa mga pampublikong paaralan, kinakailangan ang pagtaas ng budget ng SUCs at LUCs na sa gayon ay hindi na mapilit ang mga paaralang ito na umasa at kumapit na lamang sa mga public-private partnerships na nagiging daan para sa commercialized student services. Kaakibat ng pagpapalawak sa universal access to quality tertiary education at pagpapatupad ng libreng matrikula, kinakailangan tiyakin na nakasasapat at abot kamay ang mga serbisyong pang-mag-aaral sa loob ng mga pamantasan. Mr. Speaker, sa huling pagsusuri, hindi dapat ituring ang edukasyon bilang isang susi na hawak ng iilan lamang dahil ang tunay na edukasyong mapagpalaya ay nakabaklas mula sa mga kandado na nagkakait sa maginhawang kinabukasan para sa ating kabataan. A truly free and liberating education must prioritize rights over privilege, inclusion over exclusion, and people over profit. Yun lamang, Mr. Speaker. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Thank you very much. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of Representative Raul Daniel Manuel to the Committee on Rules for appropriate action. Is there any objection? The chair hears none. The privileged speech of the Representative Manuel is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that the privilege R be extended for another hour to allow the other representatives to continue with their privileged speech. Is there any objection? Chair hears none. The motion of the Majority Leader is hereby approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize Representative Arlene Brosas of the Gabriela Party List for her privileged speech. Representative Arlene Brosas is recognized. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker, esteemed colleagues, distinguished guests, and everyone watching our plenary session today. Good afternoon. Ang Pebrero ay buwan ng mga puso at pagmamahalan. Pero para sa karamihan, ito ay buwan ng pasakit at lungkot dahil sa patuloy na pagmahal ng mga bilihin, lalo na ang presyo ng bigas. Rice is the primary staple food in the Philippines and is consumed by most Filipinos. Ika nga ay hindi tayo mabubuhay nang hindi nakakakain ng kanin sa isang araw. Para sa iba, mabuti nang walang ulam basta may kanin sa pagkainan. Ngunit paano tutugunan ng ordinaryong Pilipino ang kumakalam na sikmura kung sa kasalukuyan ay napakataas ng presyo ng bigas sa mga palengke?
Noong Enero, umabot ng 50 pesos hanggang 65 pesos ang presyo ng lokal na bigas sa mga palengke, habang 54 pesos hanggang 65 pesos kada kilo ang imported special rice at 52 pesos hanggang 60 pesos ang imported premium rice. Hindi na kaya ng isang ordinaryong Pilipino na makabili ng bigas dahil sa taas ng presyo nito. Sa mga komunidad, hindi na uso ang pagbili ng 1 kilo ng bigas o higit pa. Karamihan ay kalahating kilo o 3/4 kilo ng bigas na lang ang nabibili para pagkasyahin sa isang araw ang kanilang maliit na sinahod. So ngayon, kung dati mantika, tingi-tingi yung nabibili, o yung kung ano pa man na mga kailangan natin, toyo, etc., tingi-tingi yung pagbili. Ngayon, pati sa bigas, nangyayari na rin yun. 3/4 kilo na lang, pinaplastic, ganun po yung itsura. Half na lang, kalahati na lang, kasi yun lang yung kaya, no? Nabilhin. Swerte ka na kapag nakabili ka ng 1 kilong bigas. Ang iba ay nagkakasya na lamang sa pagkain ng 2 beses sa isang araw dahil sa taas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin. Kagagaling ko lang po sa Cebu at alam ko na minsan mais na yung kanilang kinakain, ano? Hindi lang bigas, pati mais, no? So yung taas ng presyo ng bigas talaga, hindi yun kinakaya ng ating mga mamamayan. Ganito ang nararanasan ng mga ordinaryong Pilipino sa araw-araw. Sa halip na seryosong tugunan ng gobyerno ang taas presyo ng bigas at iba pang pagkain, mga band-aid solutions at panakipbutas sa lumalalang realidad lamang ang kanyang ginagawa. To address the rice crisis and high prices of rice, the Duterte administration enacted the Republic Act No. 11203 or the Rice Liberalization Law on February 14, 2019. Now, this opened the floodgates for the massive importation of rice that led to a sharp decline in palay prices and consequently to huge losses in the income of farmers. According to reports, farmers received as low as 7 pesos per kilo of palay, far below the production cost of 15 pesos to 20 pesos per kilo. As a result, billions of pesos were taken from Filipino rice farmers. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapatupad ng Rice Liberalization Law at ika-6 na taon na nito sa darating na February 14. Imbes na ibasura ang batas na ito na matagal ng panawagan ng mga magsasaka at mamamayang Pilipino, inamyendahan lamang ito. Mr. Speaker, one of the measures taken by President Marcos Jr. to curb rising rice prices was the issuance of Executive Order No. 62, signed on June 20, 2024. This executive order aims to reduce the tariff on imported rice from 35% to 15% to supposedly help lower rice prices in the market. Pero hindi ito nangyari. Gaya ng Rice Liberalization Law, lalo pang pinapasok ng EO62 ang mga imported na bigas sa bansa. Ayon sa tala, umabot ng 4.68 million metric tons ang inimport na bigas ng gobyerno noong 2024. Mas mataas ito kumpara sa 3.6 million metric tons na naitala noong 2023 at 3.83 million metric tons noong 2022. Sa kabila ng pagpasok ng imported na bigas, nananatiling napakataas ang presyo ng bigas. Mas pumabor ang EO62 ni Marcos Jr. sa mga importers habang lalong nasadlak ang ating mga magsasaka at mamayang Pilipino sa hirap. Due to the government's continuous rice importation and reliance on agricultural liberalization, the Philippines has been dubbed the world's largest rice importer for consecutive years. Once known as a self-sufficient rice producer and exporter, the Philippines have become an import-dependent and export-oriented country. Kung ano-ano na ring programa ang ginawa ng DA, ng Department of Agriculture, para tugunan umano ang mataas na presyo ng bigas at makabili pa rin ang ordinaryong Pilipino. Nandyan ang sinasabing Rice for All program na layunin umanong magbenta ng 38 pesos hanggang 39 pesos kada kilo ng bigas.
May Bigas 29 program din na magbebenta ng aging stock ng bigas sa halagang 29 pesos para sa mga PWD, solo parents, senior citizens at mga katutubo. Nandyan din ang Sulit Rice na 100% broken rice. May Nutri Rice din na mix ng well-milled rice at brown rice. Mr. Speaker, itong mga programa ng gobyerno at ng DA ay short-term at band-aid solution lamang. Sa mga piling lugar lang ito makikita katulad ng Kadiwa Center na kadalasan ay kailangan mo pang pumila ng maaga para lang makabili ng limitadong kilo ng bigas. Hindi naman ito tunay na tutugon sa napakataas na presyo ng bigas sa pamilihan. Mr. Speaker, sabi sa isang kanta, bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Ang bawat butil ng palay na tinatanim ng ating mga magsasaka para mapakain ng milyon-milyong Pilipino ay butil ng pawis at dugo na kanilang sinakripisyo. Ngunit nananatiling hindi nasusuklian ang kanilang kabayanihan. Sa kapabayaan ng gobyerno, ang laging talo ay ang ating mga magsasaka. Ang tagapaglikha ng pagkain ang madalas nagugutom. Lugi ang kita ng mga magsasaka dahil sa pagpasok ng mga imported na agrikultural na produkto na sinabayan pa ng kawalan ng sapat na suporta ng gobyerno. Dumadagdag pa rito sunod-sunod na sakuna na sumira sa mga pananim ng ating mga magsasaka. Ito po yung mga El Nino at yung tagtuyot at yung pagbaha. Nitong nakaraang araw lamang may lumapit sa Gabriela Women's Party at nagsabing umiiyak ang kanyang kapatid dahil 3 pesos kada kilo ang bentahan ng palay sa kanilang lugar sa Agusan. Malayong malayo ito sa panawagan ng mga magsasaka na bilhin ang palay ng at least 19 pesos kada kilo. Patuloy na lumalala ang kahirapan at krisis sa pagkain na nararanasan ng mamamayang Pilipino. Para pagtakpan ito, nag-anunsyo ang DA na maaaring magdeklara ang gobyerno ng Food Security Emergency on rice ngayong unang linggo ng Pebrero. Kapag idineklara ang Food Security Emergency, ang stock ng bigas mula sa National Food Authority ay ibebenta sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa halagang 36 pesos kada kilo, na maaaring ipagbili sa mga palengke sa halagang 38 pesos kada kilo. Mr. Speaker, once again, this kind of solution will not solve the food crisis and the high rice prices in the country. This is yet another short-term measure that fails to address the root causes of the problem. Control of big traders and rice cartels over the supply, coupled with excessive importation, hoarding, overpricing, and profiteering. These are the primary cause of soaring rice prices. Mr. Speaker, ito ang dapat na binibigyang solusyon ng gobyerno. Ang kinakailangan ay ibasura ang Rice Liberalization Law, EO 62, at iba pang mga batas at polisiya na patuloy na nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Itigil ang importasyon at liberalisasyon sa agrikultura, dapat ipatupad ang tunay na reforma sa lupa. Palakasin ang lokal na produksyon at bigyan ng sapat na suporta at subsidy ang ating mga magsasaka. Kailangan ding itaas ang sahod ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino tungo sa nakabubuhay na sahod. Simple lamang ang panawagan natin, ibaba ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Unahin ang lokal na produksyon at hindi importasyon. Itaas ang sahod ng ating mga manggagawa. Magagawa ito kung tunay na papakinggan ng gobyerno at seryosang bibigyang solusyon ang daing ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Mr. Speaker. Thank you very much. Majority Leader. Sir Speaker, move to refer the privileged speech of Representative Rosas to the Committee on Rules for appropriate action. Is there any objection? The chair hears none. The privileged speech of Representative Brosas is hereby referred to the Committee on Rules. Majority Leader.